Baka may nais po kayong sabihin o dagdag or insight mga kapatid. Sister Bless, Sister Nika, Brother Daniel, Nanay Wilma, Nanay Evelyn, Nanay Annie. Ayan. Baka may gusto po kayong idagdag or sabihin. Praise God, thank you Lord. Grabe no, napakaganda nitong chapter na ito at salamat Lord at ginamit niyo po ang kapatid namin si Sis Angel sa pamamagitan ng Banal na Espiritu na nagturo po sa atin. Ang daming revelation, no? Ang haba, Sis Angel, no? Ang dami nung sa'yo, revelation. Oh, kahit, ito lang kahit naman, hindi so ko kinaya naano to mo na rin kagabi. naman lahat. So yung lang, may sinulat lang ako dito, konti lang to. Regarding dun sa yung tinandaan, sinusulat ko yung yung mga key verse dito na napansin ko. Dito sa John chapter 13 verse 2, no, yung kay Judas Iscariot, na nasabi nga po ni Sister Angel, na si Judas po, no, son of the devil. So, ibig sabihin po, kung babalikan po natin yan sa John chapter 17 verse 12, ang sabi po dun mga kapatid, ito, basahin natin. Sabi po doon, habang ako'y kasama nila, sabi po ito ng Panginoon, no, iningatan ko sila sa iyong pangalan, di ba, sa ating Ama na nasa langit. Sila na ibinigay mo sa akin, sila'y binantayan ko. So tinutukoy niya dito, di ba, yung mga apostol. At isa man sa kanila ay walang napahamak, maliban sa anak ng kapahamakan, or sa English po, son of destruction or son of perdition. Kung isa-search niyo po yan, yung meaning ng son of perdition, ang nakalagay po doon, it is a man doomed to eternal damnation. So, ibig sabihin po, he is destined to hell. Irredeemable. So, ibig sabihin po, kasi seed nga siya ni Satan. Diba? So, ibig sabihin po, tama nga po yung nabanggit to ni Sis Angel, na kung si Peter, redeemable pa, kasi nga siya, diba? Tawag dito, pinag-pray pa nga siya ng Panginoon, no? Siya yung napatawad. Ngunit itong si Judas, diba, wala. Nagpakamatay lang siya diretso kasi alam niya. Nawala na talaga. So, ibig sabihin po, no, since siya nga po yung son of perdition at destined to eternal damnation, yes, kasi siya po ay son of the devil. Talagang connected siya sa kingdom of darkness. Kingdom of darkness, yan, kabahagi po siya doon. At dito po malalaman nyo, no, sabi po dito, patuloy lang po natin, no, yung nabasa ko sa verse 12, sabi po doon, no, iniisa man sa kanila ay walang napahamak maliban sa anak ng kapahamakan. So, yun siya natatangi. 'Di ba? Upang matupad ang kasulatan. So, yan po mga kapatid, si Satan po kasi, 'di ba? Ang plan nga po niya, 'di ba, ay tawag dito, rooted po yan sa Genesis pa lamang mga kapatid, yung sa Genesis 3 verse 15. Yung seed ng babae, 'di ba, at seed ni Satan. Yan yung parang magkakaroon nga ng enmity. Yan po yan. At mamaya po mababanggit natin yan sa verse 18 mga kapatid. Balikan lang po natin yan, ho. Tapos verse 4 na po tayo. Kaya tumindig siya pagkatapos maghapunan, itinabi ang kanyang damit. Dito po mga kapatid, yung sa pagtabi niya ng damit, nilaid aside niya po yung outer garments niya. Ang pumasok po, ang pinot po sa akin dito regarding dito ang na-reveal sa akin ay humility. Parang sinet aside, di ba, ang Panginoong Diyos natin, Diyos nagkatawang tao, naparito hindi upang pagsilbihan, kundi para magsilbi. Siya'y mayaman doon. Siya po ang ng lahat, di ba? May-ari ng lahat. Ngunit, sa alang-alang po sa atin, in a form of a servant, nagkatawang tao siya at nahirapan, nagsilbi, para po sa atin, nagbigay ng nagsakripisyo ng kanyang buhay, di ba? So, ibig sabihin, he laid aside yung kanyang sovereignty, yung kanyang, tawag dito, yung status niya. Di ba? Para po sa atin, yun yung linaid aside niya yung outer garment, yun yung representation. And then, dito naman, yung towel tied around his waist, yung nakapalibot sa bewang niya na cloth, mga kapatid, yan, na-reveal po sa akin, praise God, kasi po nag-devotion ako ng Jeremiah, nandun po siya. Jeremiah 13:11, sabi po dito, sapagkat kung paano ang pamigkis ay kumakapit sa baywang, or sabi nga po dito, no, sa English po, loin cloth. Ano po ba Tagalog ng loin? Baywang. So, yung cloth po na naka-cling po or nakatali sa kanyang baywang, ayan po yung nakalagay dito, no, kumakapit sa baywang ng isang lalaki, gayon ko pinakapit sa akin ang buong sambahayan ng Israel at ang buong sambahayan ng Juda, sabi ng Panginoon, upang sila, para sa akin, ay maging isang bayan.
maging isang pangalan, isang kapurihan, at kaluwalhatian, ngunit ayaw nilang makinig. So, ibig sabihin po pala mga kapatid, ang sinisimbolo po pala nung towel o nung cloth na nakarap around sa waist ng Panginoon ay para po tayo ay laging nasa piling niya. To cling to Him. Yun po yung sa English dito nung na devotion ko kasi sa English ako nag-devotion. To cling to Him. Para maging isa po sa Kanya. Yes po. So, ibig sabihin po, kapag tayo na po ang gumagawa niyan, 'di ba sabi ng Panginoon, gagawin din natin 'yan sa ating kapwa, yung maghuhugas nga din po no ng paa ng ating kapwa, which is ginawa niya sa kanyang mga disciple, ibig sabihin to serve them, 'di ba? To para itama din po sila sa kanilang pagkakamali, akayin po sila kung sila man po ay nalilihis, at yung pag-wipe, pagpunas. Hindi lang po kasi basta paghugas, 'di ba? Pupunasan mo din po sa pamamagitan ng towel. Wipe them with the towel from his waist. Ibig sabihin po mga kapatid, matapos mo silang paglingkuran, pagsilbihan, ay ang na-reveal po sa akin dito mga kapatid is to comfort them. Every time po sila ay 'di ba, na may pighati, nalulungkot, 'di ba? We share nga po yung mga yung burdens, 'di ba? Lahat po kasi tayo nakakaranas niyan. So, mapagaan man lang po natin yung nararamdaman ng ating kapatid, 'di ba? Sa pamamagitan ng kahit kaunting pangangamusta, kaunting pagpapayo, 'di ba? Na kung sila'y naliligaw, 'di ba? Sabihin mo, paalalahanan mo, 'di ba? Yan ay comfort. Kasi nga po, kung sabi nga po dito, if I do not wash you, sabi ng Panginoon dito kay Peter ata to, no, sis Angel, sabi niya, if I do not wash you, you have no share. Yes, you have no share with me. Kasi nga po, we share Christ's suffering. So, kung ano po yung naranasan niya noon, yung pamumuhay niya noon, we share it. So, kung we share Christ's suffering, we share also the comfort. So, magkaakibat po yung dalawang yan. Ayan, praise God. And then, dito po mga kapatid, doon naman sa the one, yung nakaligo na, nasaan na ba yun, banda? Sa verse 10, yan, ano natin yan. Verse 10, sabi po dito, no, sinabi sa kanya ni Jesus, ang napaliguan na ay hindi na kailangang hugasan maliban ng kanyang mga paa, sapagkat malinis ng lubos, kayo'y malilinis na, ngunit hindi ang lahat. So, ibig sabihin po mga kapatid, hindi daw ang lahat. So, ibig sabihin talagang, hina-highlight, dinidiin ng Panginoon na hindi lahat kasi merong isa dyan. Diba si Judas? Kasi nga po siya ay son of the devil. Seed siya ni Satan. Siya ay son of perdition. Kaya nga po kanina, di ba, na nalaman natin ang ibig sabihin po pala ng son of perdition ay destined to doom for eternal damnation. So, dun po talaga ang kalalagyan niya. So, sabi po dito, no, yung iba po sa kanila, sabi nga niya po kay Peter, lahat malinis na kasi nakaligo na kayo, representing po us na binayaran ng Panginoon ang penalty ng ating mga kasalanan, which is kamatayan. Tayo nalinis na ng kanyang banal na dugo. Pero since, kaya nga po paa, ang simbolismo ng paa kasi, nagkakasala pa rin po tayo sa pang-araw-araw. Pero hindi na po katulad dati, no, nandito pa nga po tayo sa slavery sa ating, nasa ng ating laman, which is wala po tayong pagbabago, walang conviction, walang repentance. Pero ngayon meron na. Given na po nandyan Given na po nandyan yung ating mediator, nandyan na yung nagbayad ng ating mga kasalanan, lalapit na lang po tayo. Yan po yung binigay sa ating freedom. Freedom na pag tayo'y nadadapa sa ating pagkakasala, kahit nandito na nga po tayo sa presensya ng Panginoon, ay freedom para lumapit sa Kanya. Hindi para bumalik na naman sa dating tayo. So, ibig sabihin nun, malinis na, ibig sabihin new creation ka na. Ang huhugasan na lang sa'yo, yung paa mo, ibig sabihin, yung part kung saan ka, kunwari, nadadapa pa rin na nadadapa, yun na lang yung huhugasan sa'yo. Kasi nga po, kaya nga po paa, ibig sabihin kasi araw-araw pa rin tayo kailangan hugasan, nagkakasala. Yan po yung laging nadudumihan. Di po ba? Pag tayo'y naglalakad, yan po yung nadudumihan palagi. So, yan po yung representation yan. Kaya paa po yung sinabi dito ng Panginoon na paa na lang ang kailangang hugasan, hindi na kailangan yung buong katawan. Unlike nga po doon sa mga katulad nga po dito ni Judas o yung mga son of the devil na talagang hindi po talaga malilinis or hindi po malinis. Diba? And then, dito po saan na ba tayo? Verse 18 na tayo mga kapatid. Verse 18, sabi po dito, no? Hindi ako nagsasalita tungkol sa inyong lahat. So, diniin naman po ng Panginoon dito, hindi daw po para sa lahat yung sinasabi niya.
maliban na nga lang, di ba, alam naman natin, nandyan si Judas, nakikilala ko ang aking mga hinirang. So, ibig sabihin, yun yung mga hinirang niya. Yung iba doon. Pero maliban na lamang kay Judas. So alam na alam po ng Panginoon noon pa lamang, sa pasimula pa lamang, kung sino yung sa kanya at kung sino yung hindi sa kanya. Alam niyo po, napakabuti ng Panginoon. No? Ito po talaga yung talagang epitome of humility. Kasi alam niya na sa pasimula pa lang, nasid na to na Satan. Pero mapupunta nga, di ba, makakasama niya. So kung ikaw yun, isipin mo, nalaman, di ba nga siya ay all-knowing? Diyos po ito ang Panginoong Hesus. So, all-knowing, alam niya na kung sino si Judas. Pero, pinakitaan niya pa rin ng mabuti. Dito po papasok yung utos or commandment ng Panginoon dito sa mga last na verse dito sa chapter 13, to love one another. Mahalin ang iyong kapwa. So, even to your enemies. Katulad ng Panginoong Hesus, alam na nga niya kung sino si Judas. Pero pinakitaan niya pa rin ng mabuti. Mga kapatid. So, ganun yun ang ating susundan. Even to your enemy, hindi ka magtatanim ng hate, hindi ka magkikip ng unforgiveness dyan sa puso mo, papatawarin mo yung taong iyon. Kasi, di ba nga po, hating your brothers and sisters is murder. So, talagang tagusan yan kahit sa kaaway. Wala pong exception kasi kapwa mo pa rin yan eh. Di ba mga kapatid? So, yun po yun. Mahalin po natin ang ating kapwa. Katulad na lang din po ng ating mga kaaway o mga nagkasala sa ating, katulad nga po ni Judas na nagbetray po sa ating Panginoon, na ginamit po para sa propesiya. Ito nga po yun, yung nabanggit ko kanina na ipagpatuloy natin. Nasa Genesis po ito. Itong verse, connected dito sa sa verse 18. Ang sabi po dito, wait lang. Sana ba ako? Ayan, verse 18 sabi dito, hindi ako nagsasalita tungkol sa inyong lahat, nakikilala ko ang aking hinirang, ngunit ito ay upang matupad ang kasulatan. So, nagamit po, kahit nga po sa side ng kalaban, talagang gagamit po ang Panginoon para matupad ang kasulatan ng propesiya. Ang kumain ng aking tinapay ay nagtaas ng kanyang sakong laban sa aking. Connected po ito sa Genesis chapter 3. Yung the fall, Genesis chapter 3 verse 15, mga kapatid, basahin po natin iyon. Sabi po dito, maglalagay ako, ito yung kaparusahan niya dun sa ahas, which is nga po si Satan. Maglalagay ako sa iyo at sa babae ng pagkapuot sa isa't isa. So seed versus seed po ito, seed ng babae at seed ni Satan. So as seed ni Satan, si Judas, siya po yung ginamit. Makikita niyo yung connection, siya yung ginamit para nga po ang Panginoon ay makrucify. So, kaya nga po mismong si Satan na yung pumasok kay Judas. Kasi may authority naman siya eh. Kasi nga po si Judas nga po ay seed niya. Yun ay seed niya. Yes. Seed ng babae, ang ating Panginoong Hesus, di ba kay Mother Mary, nagkaroon ng enmity. Yan po yan. Kaya nga po, nagmula po dito sa kaparusahan dito sa ahas o dito kay Satan, dito sa curse sa kanya ng Panginoon, simula nga po nung nangyari na the fall dito sa Genesis, yung nangyayari po na enmity. Kaya nga po tong si Satan, pinervert po yung image ng Panginoon. Kaya nga po nagsimula na po yun na yung image ng Panginoon, di ba? Nahaluan yung DNA po, 'di ba? Hinaluan niya, minix-mix niya ng 'di ba fallen angel and mga tao, Nephilim, 'di ba? Mga hybrid. Yan nga po, nagsimula po yan dito. Nagkaroon po ng enmity para nga po, 'di ba? Gusto talagang i-pervert ni Satan, talagang baluktutin, babuyin ang image ng Diyos na tayong mga tao. So yan po yan, Sabi nga po dito, ulitin natin, at sa iyong binhi at sa kanyang binhi, ito ang dudurog ng iyong ulo. At ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. So, yun po yung binanggit dito ng Panginoon. Yun po yung binanggit niya dito sa na-topic ni Sis Angel. Nasa yata siya? Nasa 12, 15. Check ko. Nasa 18. Nasa 18 siya. 18 ba? Oo. Nawala lang yung ko dito, bookmark ko. Biglang wait lang. Kaya siya na mga kapatid. Basahin ko na lang sa'yo. Sige, sister. Verse 18, di ba? Yung yung kahuli-hulihan Hindi lang. kayong lahat ang tinutukoy ko, kilala ko ang aking mga pinili. Ngunit dapat matupad ang sinasabi sa kasulatan, ako'y pinagtaksilan ng taong pinakain ko ng tinapay. 18 ba? Tama ba?
Oo, yung sabi 'di ba, ang yun. kumain ng aking tinapay Aking ay tinapay. nagtaas ng kanyang sakong laban sa akin. Ito po yung ano yung key verse dito, nakatulad po dito sa Genesis. Ayan no, sabi nga po dito, ito ang dudurog ng iyong ulo at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. Yan, sakong. So ito po yun, sakong. Ayan no, sakong laban sa akin. So magkakonekta po siya. So ito po yung tinutukoy na yung seed po, seed ni Satan which is si Judas, seed ng woman which is Lord Jesus Christ, 'di ba? Inano niya yung sakong niya. So ito 'yun. Ibig sabihin nga po, para nga po makrucify ang Panginoon. Ginamit po ni Satan ang kanyang seed which is Judas. So yan po yan mga kapatid. Maraming salamat po. Yan lamang po. Ayan. Ayan. Sister Nika, baka meron nais kang idagdag? Na-mind blow ako sa sinabi ni Ate Lee. Grabe no. Nag-focus message sa akin yung Grabe mga si Lord. nabanggit ni Hindi, Ate alam mo yung Angel, ano? sabi ni Ate Lee. Alam mo yung Naghalo revelation sa akin, meron din pala sa kanya. Grabe yung revelation, no? Gano'n nga same lang, tapos nalimutan ko na sa iba. Pero ganun pa man po, ang dagdag ko din dito sa mga nabanggit ni Ate Lynn at ni Ate Angel. So, di ba po doon pa lang sa verse 1, tapos sa verse 2, talagang ito po ay God's will. Planado na po talaga to. Di ba po hindi to coincidence lang na biglang ang tawag dito, pumasok, di ba po, in Diablo sa isip ni Judas. Kumbaga, yun po talaga yung right time para maisakatuparan nga po, di ba, yung nakasabi, ay nakasulat, di ba po, sa kasulatan na propesiya. Di ba po? Kasi kung wala namang Judas, sino yung magkakanulo? Paano magkakaroon ng crucifixion? Kung wala yung mga tao, di ba nga po, na tawag dito, nagparatang ng hindi naman totoo, di ba po? So, kahit, di ba nga po, katulad ng bagit ni Ate Lynn, kahit nasa side ng kalaban, ginamit ng Panginoon. Kaya ang Diyos, di ba po, control siya sa lahat. At yun po talaga yung mangyayari, di ba? Para nga po tayo, di ba, kasama po tayo dun sa na-bless, di ba nga po, nung blood na yun ng Panginoon, para magkaroon ng repentance, di ba nga po, para magkaroon tayo ng chance na kung saan makasama po natin muli ang Panginoon, doon talaga sa totoong tahanan natin, kasi di ba nga po tayo ay dayuhan lamang dito. So doon pa lang po sa verse 1 and 2 po, no, akala ni Satan, ito na yung pagbagsak ng Panginoong Jesus. Pero hindi, di ba nga po, kundi ito pa yung parang naging stepping stone para may sakatuparan yung plano ng Panginoon na pagliligtas, di ba nga po, sa mga tao sa pamamagitan, di ba nga po, ng Panginoon Jesus, and through His blood na siyang naging kabayaran, di ba nga po, sa ating mga kasalanan, na siyang naglilinis sa atin ngayon deep inside sa ating spirit, di ba nga po, inaalis yung mga evil spirit, at yun din, di ba po, ang reason kung bakit tayo ay meron ng kapatawaran mula sa Diyos dahil sa Panginoong Jesus. So, sabi naman po dito sa verse 3, alam na daw po ni Jesus na ibinigay na, di ba po, ng Ama sa kanyang buong kapangyarihan, at alam niyang siya'y mula sa Diyos at babalik sa Diyos. So, even po yung nangyari, di ba nga po, na pagpasok ni Satan sa isip ni Judas, alam po yun ng Panginoon. Kaya nga po, di ba, sinabi niya sa verse 3, pero alam na ng Diyos. Ibinigay na sa kanya yung kapangyarihan, buong kapangyarihan, di ba po, hindi lang half, hindi lang 1/4, di ba, buong kapangyarihan, at alam niyang siya'y mula sa Diyos at babalik sa Diyos. So, sabi naman sa verse 4, kaya't di ba po siya'y tumayo mula sa hapag, nag-alis ng panlabas na balabal, di ba nga po, ito yung, katulad na banggit ni Ate Lynn, yung Panginoon natin, nagkatawang tao, iniwan niya yung pagka-Diyos niya, di ba po, yun yung balabal niya, yung identity niya, di ba nga po, para hugasan ang mga tao. Kasi nga po, di ba, tayo ay marumi talaga, spiritually, tayo ay nagsisin, though hindi natin makita na marumi tayo physically, pero in spiritual realm, talagang nabubulok. Di ba nga po? Because of the demonic entities din na nag-i-infect sa atin, nagkukos sa atin ng sickness, di ba, spiritually sick, kaya tayo ay naging patay spiritual because of them. So, yun din po yung na-reveal sa akin na kung saan, di ba nga po, ay bumaba ang Panginoon dito sa lupa. At yung, di ba nga po, yung balabal niya, o yung kanyang pagka-Diyos, di ba nga po, ay iniwan niya po doon sa langit. At siya po'y bumaba dito, para nga po, di ba, hugasan yung mga kasalanan. At sabi po dito, at nagbigkis ng tuwalya sa baywang, na kung saan, di ba nga po, ay magagamit sa paglilinis. Di ba nga, katulad na banggit ni Ate Lynn, na hindi lang babasain yung paa, hugasan. Kailangan ding, di ba nga po, ang tawag dito, punasan. Kasi kapag nag-stay dyan yung tubig, di ba mga kapatid, hindi komportable. Kahit
sa atin, 'di ba? I-try natin na basa lang yung paa natin, 'di ba? Hindi tayo komportable at kapag natagalan pa, tayo ay giginawin. So, 'di ba nga po yung comfort ay binigay ng Panginoon. At sabi nga po dito, pagkatapos naglagay siya ng tubig sa planggana at sinimulang hugasan ang mga paa, 'di ba po, ng mga alagad at punasan ng tuwalya na kabigkis sa kanyang baywang. So, during that time, ito po talaga ay physical na nangyari. Pero ngayon po, di ba, itong tubig na po ito na yung banal na spirito na siya nag-purify, nagsasanctify sa atin. Di ba po? At yung kamay ng Panginoon, di ba, siya yung nagbibigay ng comfort sa atin. Lalo na sa panahon, di ba nga po, na tayo ay nakakaranas ng, ang tawag dito, attacks ng kaaway or even attack buhat sa sarili natin kasi our worst enemy, di ba po, number 1 ang sarili natin. Kaya kung hindi natin susupilin yung ating flesh, malalaman tayo. Kasi tayo yung pinaka dapat wag mag-give up sa salvation natin. Kasi once tayo nag-give up, wala na, tatalikod na. Di ba nga po, nasa free will ng tao din talaga po yun. So, yun din po yung na-reveal sa akin. At sabi po dito, yun nga po, sinimulang hugasan. Di ba, hinugasan, cleanse. At sa atin sa generation natin ngayon, pinipurify, sinasanctify na tayo, iba nga po ng banal na spirito. Generation natin, ito na po yung Holy Spirit. Siya nagpapabanal sa atin sa maging kawangis, di ba po, muli tayo ng Panginoon na siyang nawala yung holiness because of sin. Di ba nga po, na siyang, di ba, parang gunting na pumutol sa relasyon natin at sa pagitan natin at ng Diyos. At sabi po dito, di ba, yun, punasan ng tuwalyang nakabigkis sa kanyang baywang na siyang nabanggit na nga po, di ba, ni Ate Lina dag dito, yung sa Jeremiah na kung saan ay mas dag dito naka-hold. Ano nga ulit yun, Ate Lina? Naka-hold po ba yung mamamayan ng Panginoon sa kanya? Naka-cling, yes. Ayan. Naka-cling. Di ba po? Sa Jeremiah, ano yun mga kapatid kung gusto nyo basahin? Jeremiah 13, verse 11. Amen. So, dito 'di ba po, ito ay process at during ng paglilinis. At 'di ba nga po sa journey natin, ito na po yung paglilinis na ang pag-uugali natin, gawin natin mag-isip, yung thoughts natin, yung attitude natin, and everything, 'di ba nga po, na nangyayari sa atin. Hindi lang 'di ba po eternally, kundi externally. So, both side, physically and also spiritually. Sabi po dito sa verse 6, paglapit niya kay Simon Pedro, sinabi nito sa kanya, Panginoon, huhugasan niyo ba ang aking mga paa? At di ba nga po sumagot si Jesus, hindi mo naunawaan ngayon ang ginagawa ko, ngunit maunawaan mo din pagkatapos. So di ba, parang tayo nga din po ito, na kung saan hindi natin naunawaan yung mga nangyayari sa atin na, tag dito, unexpected, unfortunate situation na kung saan nakapagbigay sa atin ng ang tawag dito, na-hurt yung damdamin natin, naguguluhan tayo, anything na nangyayari sa atin, parang nasishake tayo, yung faith natin, kung ano pa man, hindi natin maunawaan, iba nga po, during. Pero after nun, inire-reveal ng Panginoon kung bakit niya yung ginagawa sa atin. So, diba, parang katulad din po nito. Kung saan, paglilinis po pala, yun, pagtatabas pala, yun, yung mga spiritual warfare pala na ay pagtatabas, pag-prepare, sinishape tayo, di ba, pinapatatag tayo, at binibigyan tayo ng insight ng Panginoon kung paano kumilos ng kaaway, at kung ano pa yung dapat nating alisin sa atin. Nasa gayon, di ba nga po, walang maging hadlang sa pagitan natin at sa Diyos. At sabi pa nga po dito, hindi mo naunawaan ngayon ang ginagawa ko, ngunit maunawaan mo rin pagkatapos. At sabi sa verse 8, muling nagsalita si Pedro, hindi niyo hugasan ang aking mga paa. Diba, dati tayo yan, masyado tayo, di natin pinapansin ng Panginoon, o kaya naman, meron na sa ating, ang tawag dito, conviction, pero hinahayaan lang natin. Diba, may mga, tawag dito, sign na ang Panginoon na dapat umalis na tayo sa ganung situation kasi hindi natin alam na may bandage pala doon. So, di ba, parang ganun din po. Pero kailangan nga po ng paglilinis, di ba, pag-aalis, pagtatabas ng mga bagay na siyang nag-hold back sa atin. Di ba nga po, para tayo ay makalakad ayon po sa kalooban ng Panginoon. Kasi kapag restricted tayo, hindi tayo makakagalaw. Di ba? For example, talian mo yung sarili mo, di ba? Paano ka nung makakagalaw? Kaya naman may nagtali sa'yo. So, hindi ka makakalakad, di ka makapunta sa isang place. So, kailangan putulin, alisin, di ba nga po, o kaya hugasan, di ba, yung pag-uugali, kaisipan, gawin ng pamumuhay.
na sa gayon ay makalakad dun sa landas na pinapalakaran ng Panginoon, which is road, di ba nga po, into holiness. At sabi po dito, ngunit sinabi ni Jesus, kung hindi kita hugasan, wala kang kaugnayan sa akin. Di ba kasi mananatiling marumi eh. At di ba nga po kapag marumi, ibig sabihin, nananatili sa sin. Di ba nga po, kasi wala namang karumihan sa Panginoon. Di ba pure, kalinisan, di ba blameless, without a spot. Na siyang, di ba nga po, yun yung nais din ng Panginoon na maging, ang tawag dito, maging form natin or maging estado natin in spiritual realm. Ako po, di ba, may cleansing na nangyayari, may pagtatabas ng pag-uugali, ng kaisipan, at iba pa pong mga bagay nang sa gayon, di ba po, lumago. At sabi pa nga po dito, dahil dito sinabi ni Simon Pedro, kung gayon hindi lamang ang mga paa ko, kundi pati na rin ang aking mga kamay at ulo, di ba? Buong katawan, pinalinisan, simula sa crown, di ba po, ng ating head, patungo doon sa pinaka-sole ng ating paa, na kung saan yung buong pagkatao, di ba nga po, malinisan. So, yun yung nabanggit dito ni Simon Pedro. Kasi nung una, hindi niya alam kung bakit ba gagawin yung Panginoon sa kanya, kaya sinabi niya wag. Pero nung nalaman na, nireveal na sa kanya, di ba, mas naging eager pa siya na ipalinis yung sarili niya sa Panginoon. Sabi po dito sa verse 10, di ba, sumagot si Jesus, ang nakapaligo na ay hindi na kailangang hugasan pa, maliban sa kanyang mga paa. Kasi di ba nga po, even literally, di ba, kapag tayo ay naligo, tapos pumunta pa tayo sa ibang place, madudumihan at madudumihan yung paa natin. Di ba nga po, maliban na ako naka-medyas, pero usually, di ba, talagang nakayapak talaga, totally paa. Tapos, syempre, may syinelas o kaya naman sa loob ng bahay, di ba nga po, nadudumihan pa din. At sabi nga po dito, sapagkat malinis na ang buo niyang katawan. At kayo malinis na, subalit hindi lahat kayo. At yun nga po, di ba, tinutukoy si Judas, na siyang kung saan talagang siya ay destined or naka-destiny sa hell. Kasi, siya nga po ay seed ni Satan. Buhat siya kay Satan. At iba nga po, even i-track natin yung history nung kanyang nabanggit sa Bible about sa kanyang life, di ba? Pagiging self-centered at ganun din yung pagmamahal sa salapi at iba pa mga bagay. At sabi po dito, dahil alam na ni Jesus kung sino ang magkakalo sa kanya. Di ba? Doon pa nga lang po sa verse 2, alam na ng Panginoon. Di ba po na si Judas ay kumbaga kontrolado na totally nisita yung kanyang isipan. Sabi po dito, kaya sinabi niyang malinis na sila, subalit hindi lahat. At ito po, no, yung kay Judas representation din na our enemy is closer than we think. Diba nga po? At naghihintay lang ng right time para diba nga po mahatak, diba mapitas. Diba nga po o kaya mapadapa tayong muli sa ating paglakad doon po sa landas na pinapalakaran sa atin ng Panginoon. Sabi po din sa verse 12, nang mahugasan na ni Jesus ang kanilang mga paa, muli niyang isinuot ang kanyang balabal at nagbalik sa kanyang kinaupuan niya. So ito po, no, ang na-reveal po sa akin ito, di ba, after po ng Panginoon, di ba po, siya ay namatay na, siya ay nilibing, di ba, after 3 days nabuhay siya, di ba po, at na-conquered niya ang death, di ba nga po, at gayon din, napagtagumpayan niya po, di ba? Pero after po yun, di ba, nagpakita pa siya sa mga alagad at may mga ipinangaral pa siya. Then after po niyan, di ba, siya ay bumalik na sa langit. So parang ito po yung nasa verse 12 na kung saan after, di ba, ma-fulfilled yung prophecy patungkol sa Panginoong Jesus na siyang magiging ransom nga po para sa mga tao, di ba nga po, na makasalanan na magbalik-balik loob at tatanggap sa Panginoong Jesus. Diba, after po nun, bumalik na po siya, diba, sa langit. Muli niyang isinuot ang kanyang balabal kasi una hinubad niya eh. Diba, yung pagka-Diyos niya, inubad niya. Pero ngayon, isinuot niya kasi, diba, na-fulfilled na at alam niyang ready na. Diba nga po, yung mga alagad niya para itong mga alagad niya naman ang siyang maging body niya. Diba nga po, kasi siya yung head eh. At yung head na yon nasa langit, yung body niya, ay andito or tayo, nandito naman sa lupa na siyang gagalaw. Diba nga po, sa pamamagitan at sa tulong ng banal na spirito po, diba, na ipinadala niya after niyang umakyat doon sa langit. Sabi po dito, at nagbalik sa kinauupuan niya. Siya po ay umupo sa kanyang trono. At diba, sign ng victory. Diba nga po. Kasi
napakinggan ko to kay Ate Lynn minsan through the wisdom na binigay sa kanya ng Holy Spirit na di ba nga po yung mga hari sa labanan, hindi sila tawag dito uuwi or uupo sa trono nila hanggat hindi natatapos yung laban. Di ba nga po? Pero natapos na eh. Kaya nga po, di ba? Isinuot niya muli yung balabal at nagbalik, di ba po, sa kinaupuan niya sa trono niya doon sa langit. At sinabi niya sa kanila, naunawaan ba ninyo kung ano ang ginawa ko sa inyo? At sabi sa verse 13, tinatawag ninyo akong guro at Panginoon at tama kayo. Sapagkat ganun nga ako. Kung ako ngang Panginoon at guro ninyo ay naghugas ng inyong mga paa, dapat din ninyong hugasan ang mga paa ng isa't isa. So, ito din po, no, ipinakita ng Panginoon yung tawag dito, attitude, yung intention sa paghuhugas, diba po, ng paa. O kaya naman, yung paa po kasi, diba, ay marirepresent din natin, diba, yan po kasi yung panlakad natin. So, parang yan din po yung journey natin, diba nga po, dun sa landas na pinapalakaran ng Panginoon sa atin na kung saan, di ba po, yung paa natin na yan or yung bawat dadaanan natin ay nililinis ng Panginoon para tayo ay makausad. Kasi paano ka makakaalis sa isang place o makakausad kung may humaharang sa harapan mo? So, di ba po, nililinisan o kaya naman, malinis na kaya lalakaran na. At sabi nga po dito, binigay ng Panginoon yung halimbawa na siyang dapat i-imitate ng kanyang mga alagad. At sabi pa nga po dito, verse 15, binigyan ko kayo, yun nga po, di ba, ng halimbawa upang inyong tularan. Kasi di ba nga po, kung hindi po yung ginawa ng Panginoon, para maunawaan ng mga alagad kung paano yung tamang paglilinis ng paa, ano yung intention, di ba nga po, pero pinakita. Kaya nga po, di ba, sinabi ng Panginoon na ang nalalaman namin ay, ang sinasabi namin ay nalalaman namin at ang pinapatotohanan namin ay nasaksihan namin. So, parang ganun din po yun. So, di ba, nasaksihan nila, kaya pinatotohanan nila, at yung sinasabi nila is because alam nila. Kumbaga, visible, di ba, audible, at na-experience talaga nila yun. Kaya di ba nga po, ganun sila ka-firm at ka-martyr kasi alam nila kung ano yung ginagawa nila at kung ano yung mission na binigay sa kanila. At sabi nga po dito, pakatandaan ninyo ang alipin na hindi nakakahigit sa kanyang Panginoon ni ang sinugo kaysa sa nagsugos sa kanya. So, kumbaga, wag lumabis or kumulang dun sa kanyang ipinakita. Ganun lang din dapat yung imitation or paggaya or halimbawa na ating tutularan or gagawin. Diba? Parang siya yung footprint, diba nga po sa sand na kung saan dun din natin itatapak yung ating mga paa. Kaya nga po, diba, we follow him. Yung trace, diba nga po, na iniwan niya dito sa lupa.